Praise God. Sino po ang excited ngayong umaga? Amen. Alam niyo po, yung magtipon-tipon tayo pong ganito, ito po ay inutos po ng Panginoon. Hindi lamang ay Sunday, pumunta tayo para sabihin magsimba tayo. No. Ang unang-unang dahilan kung bakit tayo nandito para sa Panginoon. Amen? Kaya kahit mainit, kahit umuulan ba yan, kahit marami tayong gagawin, pero dapat unahin natin ang Diyos. Sapagkat ang pagtitipon na ito ay para bigyan ng papuri, pagsamba at pasasalamat ang ating Panginoon. Amen? Amen. Praise God. At ating po pagpapatuloy ng ating series na Discovering Love. Malapit na po itong matapos, hanggang March lang po ito. Pero napakaganda po kasi na pag-usapan ang mensahe, maunawaan natin yung pag-ibig na yan. Una pong sinasabi po dito sa unang Korinto 13:4 hanggang 7, ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan, matyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa at tinitiis ang lahat. Yan po ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po makasarili. Sino po dito ang gustong mahalin? Pakitaas ang kamay. Sino po dito yung gusto kang mahalin? Pakitaas ang kamay po. Taas mo ang kamay. Yung po hindi po nagtaas ang kamay, gusto nyo hate kayo? Gusto nyo, biro lang po. Lahat naman tayo gusto mahalin. Amen? Kaya lahat tayo gusto maayon na mahalin tayo. Yan po ang talagang gusto po ng Panginoon. Ang problema lang ngayon, yung pagmamahal na yan, gusto natin sa pamamagitan ng connected. Di ba gusto natin lagi tayong nakakonect? Kaya nga lahat ngayon may cellphone. Sino may mga cellphone? Pakitaas ang kamay. Yung iba walang cellphone? Pwede nga. Ayaw, hindi ko yung pagagalitan. Lahat tayo, di ba? Kaya nga pag tayo, laging may hawak yan eh. Sabi, mawala ng lahat, wag lang ang cellphone. Kasi nga tayo bilang pagpapaya, ito problema, ang pagmamahal, parang gusto lang makita natin, we are connected. Pag tayo connected sa isa't isa, okay na yun, mahal na natin ang isa't isa. Pero ang nakakalungkot, di ba? Saan ka pumunta? Kahit buong pamilya magkakainan, hindi po nagpapansinan, nakatutok sa cellphone. Ngayon nga lang, di ba? Habang nakikinig kayo sa akin, maya-maya may nakaganyan na eh. Nag-scroll up na, nag-ano na. Hindi na nakatutok. Bakit? Kasi nga, gusto natin lagi tayong connected, lalong-lalo, ano ba uso ngayon? Ano ba trending ngayon? Di ba yung mga ganon? Kasi, pero akala natin sa pamamagitan ng pagiging connected natin, ito po yung nagbibigay sa atin ng para mapamahal sa isang tao. Pero mali po, hindi po yan. Kundi ang tunay na connected ay makita na kailangan natin magmahal at ito ang disenyo ng Panginoon. Yung magmahal tayo ng kapwa, ito po yung disenyo kasi po ang Diyos ay pag-ibig. At kadalasan ng mundo, inaalis yan. Pag connected ka, pag ite-text mo lang ang iyong kapwa, ay papakita na yan ang pagmamahal. Pero yung binanggit kanina doon sa ating series verse, di ba, iba. Malalim na tunay na pagmamahal. Hindi lang we're connected, kundi mas malalim pa kung saan magbibigay ito ng nature na ang tunay na Diyos na meron ka ay love o pagmamahal. Kasi God is love. Kaya nga tayo, pag lagi natin isipin, sinasabi sa mensahe ng Panginoon lagi, Christian are known by love. Tama? Kaya tayo Kristiyano mapagmahal. Kaya makikita sa atin yung pag-ibig ng Diyos dahil mapagmahal tayo. Yung pag-ibig ay Diyos, kaya pag ikaw ay nagmamahal ng kapwa mo, nakikita na, tunay na sumasa atin ang pag-ibig ng Diyos. Ang nakakabahala po, sabi po sa huling araw, ang tao po daw ay magiging lover of herself or himself. Magiging mapagmahal lang sa kanyang sarili. Sa huling araw, ang tao magiging mapagmahal sa pera. Ang tao magiging mapagmahal sa gawain ng mundo. Yan po ang katotohanan. Kaya po, yan po ang nakakalungkot. Pero ano po yung sinasabi ng Panginoon sa Mateo 22:37-38? Sabi din, sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ang buong pag-iisip, ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. Ang kabuuan po ng utos ng Diyos ay para mahalin at sundin ang Diyos. Pero po, ang nangyayari po ngayon, ano po,
nagiging makasarili ang tao. Nagiging ang buhay ng tao sa paghahanap ng pera, ayaw nang hanapin ng Diyos. Halimbawa na lang, isa sa inyo dito, may close deal na 3 million. Di ba, ang gagawin mo, baka ngayon, bukas yung mangyayang close deal, ngayon pa lang, grabe, hindi ka na matulog. Paghahanda mo na yung damit mo, yung kakainin mo, maaga kang aalis, di ba? Para ma-close mo yung deal na yon. Dagang well-prepared ka. Ganon. Pero pagdating sa Diyos, alas 10 na yung ating service, nakahiga pa. Alas 10, kinabukasan, alam mong Sunday, pero hindi ka excited. Pero pagdating sa pera, hindi ko pa sinasabi, kasi kailangan po natin yan. Pero hindi po natin napapansin, we are lover na ng pera. Pero pagdating sa kakapirahan, doon tayo. Halimbawa na lang, sabihin ko po sa inyo, next week, magbibigay po ako ng 2,000 para a-attend. Baka wala sa inyong umabsent. Tama? O, yun po katotohanan. Baka ngayon pa lang, Biyernes pa lang, may natutulog na rito. Baka, sabi ni Pastor, baka hindi ako umabot sa kota ni Pastor. Ganon tayo. Kasi nga, wala tayong pagmamahal sa Diyos. Pero sinasabi dito, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, lahat na meron ka, dapat ibinigay mo sa Diyos. At yan po ang nakakalungkot. Sa huling araw po, ganyan ang mangyayari. At bilang mga Kristiyano po tayo, dapat tayo po yung nagpapaangat ng pagkatao ng isang Kristiyano. Kasi po, yung Kristiyano po noon, ay talaga, kahit mamatay sila, kahit ipakain sa leon, gagawin nila dahil sa pagmamahal nila sa Diyos. Ganon po sila. Para tayong kumakain. Pag sino po dito yung pag gutom na gutom ka na, di ba, talaga hahanap ka ng pagkain. Ganun po dapat tayo sa Panginoon. May gana po tayo. Parang pagkain, pag gutom na gutom ka, talaga maghahanap ka para masustain mo o maano mo yung appetite mo, yung gutom mo. Sa panahon ngayon, masayo yung kantahan, hindi tayo, walang kagana-gana. Ang sayo ng kantahan, walang, alam mo yung walang makikitaan mo ng papalakpak, ay pumalakpak. Wala na tayong gana sa Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, mahalin natin siya ng buong puso, kaluluwa, at pag-iisip. O di buong katauhan natin, mahal yun. Dapat binibigay natin para sa Diyos. At ano po yung pangalawang utos? Na mahalin ng ating kapwa, sabi po sa Mateo 22:3. Ang ikalawang utos sa pinakamahalagang utos ay katulad din nito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Pag minahal po natin ang ating sarili, ganun din po dapat ang pagmamahal natin sa kapwa. Pangalawang utos po ito. Kaya pag tayo nagmahal sa Diyos, hindi pwedeng hindi natin mahalin ang ating kapwa. Sino po dito mahal niya yung sarili niya? Yung iba po, hindi pong mahal niyo yung sarili niyo? Ibig sabihin, pag minamahal mo yung sarili mo, mahal mo rin ang kapwa mo. Tama? Paano po ba na matetest natin? Lalong-lalo na po, pag tayo nagbibigay ng damit. Sino nagbibigay ng mga damit po dito? Yung mga luma mong damit, kahit mga kasangkapan mo. Pag nagbibigay ka sa kapwa mo, binibigay mo yung bago. Yung pinakagusto mo, binibigay mo. Ano yung binibigay natin? Luma, Yung ayaw ko na, sa iyo na yan. Pag siyang suot na lang, warak na. Doon po natin matetes. Yung pinahalagaan po natin ang ating sarili, ganun din ang ating kapwa. Kung minamahal natin ang ating sarili, dapat ganun po. Ang idea ng Diyos sa lahat ng kautusan ay pag-ibig. Bakit po? Kaya nga yung Ten Commandments, kung aanin niyo po yun, kabuuan po ng pag-ibig. Huwag kang papatay. Bakit? Dahil mahal kita, hindi kita papatayin. Huwag kang makakalunya kasi mahal ko yung kapatid ko niya. Hindi ko siya pagnanakawan kasi mahal ko siya. Hindi niyo napansin? Yan po yung kabuuan ng pagmamahal, pag-ibig. Kaya pag mahal mo ang iyong kapwa, hindi mo gagawa ng masama. Kaya dapat yung ating pong ginagawa, dapat laging motivated ng love. Ako po, panahon pa ni Pastor yan, lalo po yung pagsusuot ng maigsi. Di ba, sa mga babae,
May tinanong po Pastor, ito suot ko Gusto ko na ito. Dito ako komportable. Kung alam mo may matitisod o magkakaroon ng problema sa pagsusuot mo, wag mo nang gawin. Di ba? Kasi nga, ginagawa mo motivated by love. Paano, nagwo-worship lahat, nakatingin sa palda mo. Oh, praise God! Di ba? Hindi maganda. Sa pagpapataturin. Pastor, ilalagay ko naman dito, John 3:16. Dito na sa kabila, marami. Buong katawan na, buong Bible, nasa katawan mo na. Pero ang tanong, yan ba ginawa mo dahil sa pag-ibig? Ang lahat bang ginagawa natin ba ay motivated ng love? Kasi nga, hindi na tayo ang nabubuhay para sa sarili natin, kundi ang Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Okay? Ang tanong ngayon, kamusta ang iyong pagmamahal sa iyong kapwa? Kailangan ba na maging channel ka ng pagmamahal ng God's love sa iyong kapwa? Kasi yun ang talagang disenyo ng Diyos. Kaya nga tayo iniligtas para maramdaman ng lahat ng sangkatauhan ng buong mundo yung pag-ibig ng Diyos. Na makita yung channel tayo ng pag-ibig, hindi ng panghuhusga. Lalong-lalo na pag mga tao yung mga hindi Kristiyano, yan ang problema ng mga Kristiyano naman. Mostly. Yung self-righteous, yung madali tayong manghusga ng kapwa. Kasi ikaw, wala kang Diyos sa buhay mo. Kaya mapupunta ka sa impyerno. Ganun ba ang Diyos? Naging channel ba tayo ng pag-ibig ng Diyos? O naging channel tayo ng wrath o panghusga sa ating kapwa? Ang Diyos hindi ganon. Bakit? Kasi dapat maiunawaan natin na dapat tayong lumago sa ating pag-ibig. Yung pagiging maturity po ng Christian, hindi po yung magaling kang sermon, magaling kang lahat. Alam mo, ang Bible, cover to cover, kung makikipagtalastasan, magaling ka, kaya mo sagutin lahat. Pero kung wala kang pag-ibig, sabi yan, di ba? Baliwala ang lahat. Kasi pag-ibig po ang pinakamahalagang utos at kabuuan ng utos ng Panginoon. At ang paglago ay makikita sa pag-ibig ay ang pagsunod sa Diyos. Kung mahal natin ang Diyos, susunod ka. Amen? Kung mahal mo ang Diyos, wala nang tanong-tanong. Basta sunod. Bakit? Sabi po sa Juan 14:23, sumagot si Jesus, ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita. Mamahalin siya ng aking Ama at mananahan kami sa Kanya. Ang liwanag po, kung po tayo tunay nagmamahal sa Diyos, tayo po ay sumusunod at mananahan mamahalin siya ng aking Ama, ang Diyos Ama at mananahan sila. Kaya nga yung pag-ibig ng Diyos ay nakikita sa atin, nananahan kasi. Amen? Kaya nga, yung pag-ibig na yan, sabi nga magmamahal ka ng iyong kapwa katulad ng pagmamahal ko. Anong gagamitin natin? Pagmamahal ng Diyos. Kaya pag nakita nagmamahal ka ng kapwa mo, nakikita ang Diyos sa buhay mo, nananahan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya pag nakita ka, hindi ka mukhang patay. Pag nakita ka, buhay na buhay dahil sa Diyos. Amen? Kaya nga, ang mga Kristyano dapat lagi masaya kasi may buhay kang pag-asa, buhay ang Diyos sa buhay mo. Pastor, punong-puno kami ng problema. Bakit? Di ba kayang solve ng Diyos yan? Walang imposible sa Diyos. At lahat ng bagay, kayang gawin ng Diyos. Naniniwala kayo? Kaya nga ang gusto ng Panginoon, sumunod tayo sa Kanya. Ano inuutos ng Diyos na dapat sundin? Unang-una, ito pa, mahirap itong gawin. Pero ito sinasabi ng Panginoon. Ito po yung mensahe ng Panginoon. Magmahal na mga taong mahirap mahalin o love difficult people. Madali ba magmahal? Wala nang sumasagot. Madali po ba magmahal? Di ba, mahirap, ano? Yung mga disciple nga ni Christ, sino mamamatay si Jesus, magtalo-talo. Ako sa kanan, ako sa kaliwa, Lord. Pag ikaw yung nasa luklok na ng Diyos Ama, ako yung sa kanan, ako sa kaliwa. Disciple na ni Lord yun. Mahirap magmahal, lalong-lalo na po. Kung ang mamahalin natin ay mahirap mahalin.
Lalong-lalo na ba, lagi ko example yung mag-asawi, Pag bago pa lang, ang sarap. 2 years, 3 years, pag umabot ng 4 years to 5 years, siya na yung taong mahirap mahalin. Dati ang sinasabi mo, hindi ko kaya mawalay sa Kanya. Nung tumating na ng 5 years, Lord, ayoko na siya makasama. Nawawala na ang pagmamahal, nawawala na yung pag-ibig. Lalong-lalo na kung nagiging dahilan na yon na mahirap na mahalin. Pero sabi ni Lord, mahalin mo ang mahirap mahalin. Kaya kailangan natin lumago sa pag-ibig At yan sa pamamagitan po ng pag-ibig ng Diyos. Kaya magagawa pa rin natin ibigin ang mga mahirap mahalin o love difficult people. Bakit? Sa pag-ibig ng Diyos. Balikan natin, magmahal kayo ng kapwa katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Kaya yung gagamitin po ninyo, hindi yung pagmamahal natin. Bakit? Yung pagmamahal natin, pag galit na tayo, di ba yun ang pagmamahal natin? Pag isang tao, iniinsulto tayo, magagalit tayo sa kanya. Yun ang pagmamahal. Galit ako, hindi pwede. Sa mag-asawa, ganun din, di ba? Hindi, galit ako May masama kang ginawa sa akin Puro ka na lang, lalo ng mga lalaki, di ba? Yan ang pumupundi ng ilaw ng tahanan. Sabi nila, di ba? Ang mga lalaki ang pumupundi sa ilaw ng tahanan. Bakit? Kasi nga maraming ginagawang hindi magaganda. Ito yung napakahirap na mahalin. Pero ang sabi ng Panginoon, lumago ka sa pag-ibig dahil kailangan natin lumagong lahat sa pag-ibig. Dahil ipinakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa mga taong mahirap mahalin. Ito po yung verse natin, Roma 5:8. Pero ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan kahit noon tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Ang pagiging makasalanan natin ay kaaway po tayo ng Diyos. Dahil nga sa kasalanan, nalayo tayo Balikan po natin di ba, yung sa Genesis. Bakit po pinalayas ng Diyos Ama yung dalawa? Si Eva at Adan. Dahil sa kasalanan. Nag-disobey sila. Inutos kasi ng Panginoon na, sabi ng Panginoon, ako magdedetermine na sa inyo kung ano ang tama at mali. Ito na, pumasok ang kasalanan. Nung sila ay kumain ng forbidden fruit, ang sabi ng tao na, ako ngayon ang magdedetermine kung ano ang tama at mali. Ang problema, ang lahat ng desisyon natin hindi kasama o kaugnay sa inuutos ng Diyos, may tama. Hindi maganda. At patungo yun sa kasalanan. At yun po ang nangyari. Kaya ang nangyari, tayo po ay hindi kaibig-ibig, kahit tayo ay mga rebelde, suwail, ayaw natin ng Diyos, ayaw natin ng pamamaraan ng Diyos, pero ang ginawa ng Panginoon, minahal tayo mga difficult people, mga mahirap mahalin para ipakita ang tunay na pag-ibig ng Diyos. At upang gayahin natin yung ginagawa niya. Kaya kailangan po dito na supernatural move, hindi po dito yung, kaya ko to, no, hindi mo kakayanin. Kakayanin mo ba, iniinsulto ka, mamahalin mo? Kakayanin mo ba, hindi maganda ginagawa sa'yo? Kakayanin mo bang mahalin ang kaaway mo? Difficult people Mahirap. Kaya supernatural. Ano yung supernatural? Kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos ang kailangan natin upang kaya natin magmahal ng tao. At yan yung pag-ibig ng Diyos. Kaya kailangan natin lumago sa pag-ibig ng Diyos upang magmahal tayo ng mga taong mahirap mahalin. Kasi sa takbo ng mundo, di ba? Sino po minamahal lang natin? Yung nagmamahal din sa atin. Sino binabati natin? Yung mga bumabati lang sa atin. Sino gusto mong regaluhan? Yung nagre-regalo lang sa akin. Sino mang gusto mong bigyan? Yung nagbibigay din sa akin. Paano yung mga hindi na? Paano yung mga kaaway mo? Paano yung mga tao mahirap mahalin? Mamahalin pa ba natin? Pero kailangan natin ng supernatural. Ito yung sa pamamagitan ng kapangyarihan. Kasi hindi kahit talaga ng normal Pag normal kang pagmamahal, hindi mo kaya. Diba? Sabihin ko sa inyo, mamahalin nyo, kaaway nyo. Normal. Yun ang normal. Pero sa Diyos, ibahin natin. Ibigin nyo ang iyong kaaway. Ibigin nyo yung mga taong mahirap mahalin. Yun ang supernatural move. Amen? Kakaiba.
Kasi yun talaga tayo, hindi pwede tayo umayon sa mundo. Ang mundo, yan ang ginagawa. Minamahal lang yung mga gusto mahalin, yung nagmamahal sa kanila. Pero yung mga taong ayaw magmahal sa kanila, bahala ka. Ewan ko sa'yo. Di wag mo. Ganun tayo, di ba? Yun ang normal. Pero nga, ang pag-ibig ng Diyos, above normal. Halimbawa na lang, ha? Alam nyo, ayaw ng Panginoon na magkaroon tayo ng kaaway o makakagalit? Nakokontrol tayo. Halimbawa lang, pag nakita ko si Nelson, nakaaway ko. Pag nakikita ko siya, mawawalan ako ng gana. Hindi ako makakain. Pag nakita ko, umiiba ko ng daan kahit malayo yan, ayaw ko lang siya makita. Sino nagkokontrol sa akin? Yung taong kagalit ko, di ba? Kaya kapag ikay merong hindi taong pinapatawad, meron kang kagalit na tao, meron kang ayaw mo mahalin na tao, sino kumukontrol sa'yo? Yung taong iyon. Pero kapag ikay nagmamahal ng taong difficult people, mga mahirap mahalin, yung mga taong kaaway mo, sino kumukontrol sa'yo? Ang Diyos. Amen? Sino gusto magpakontrol? Sa kaaway o sa Diyos? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ito ginagawa ng Panginoon kasi minsan tayo kumukontrol sa sarili natin. Yung nagiging Diyos-Diyosa natin ng ating sarili. Hindi kasi nakagawa sa akin ng Oo. Pero sino ba ang kumukontrol na dapat sa'yo? Ang Diyos, hindi ang sarili mo. Yung emotion mo. Kasi pastor, hindi ikaw ang nasaktan. Kaya ganyan mga banat pa eh. Hindi ikaw ang ginawa ng masama. And Diyos nga lahat nga ng tao gumawa na masama sa Kanya eh. Kung isasabihin lang sa atin ng Diyos, wala tayo, baka matunaw na tayo, maging abo na tayo, tamaan tayo ng kidlat. Bakit? Wala tayong maiharap sa harapan ng Diyos. Wala tayong kaya ipagmalaki sa harapan ng Diyos. Until now, nakakasala tayo. Pero ang sabi ng Diyos, ang pag-ibig ko, ang tutunaw sa anumang kasalanan o gagawin mo pang kasalanan dahil ang pag-ibig ko sa iyo ay tunay. Amen? Yun ang tunay na pag-ibig. Kasi nga bakit? Hindi tinitignan kung ano man ang kaya mong gawin o gusto mong gawin sa tao. Ang tinitignan natin bilang isang Kristiyano kung ano ang nais ng Diyos. Kung ano ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. Kasi madalas tayo na kaya mahirap magmahal. Bakit? Kasi nga, iniisip natin ang ating sarili. Pastor, mahirap na. Imposible magmahal. Pero ang tanong, may imposible ba sa Diyos? Sa atin may imposible, pero sa Diyos, walang imposible. Amen? Kasi isa tayo sa kaaway ng Panginoon eh. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Kasi kung lagi natin iisipin, isa tayo sa kaaway ng Diyos. Pero minahal tayo ng Diyos. Bakit tayo hindi magmamahal ng mga taong mahirap mahalin, mga hindi kaibig-ibig? Hindi dapat tayo tumatanggi. Ano man ang minamahal ng Diyos, dapat minamahal natin. Kasi minahal nga tayo ng Diyos eh. Hindi tayo tinanggihan ng Diyos, pero tayo, ayoko niyan. Medyo hindi ko gusto yung tema ng lalo sa mukha. Ayoko niyan. No, walang tinatanggihan si Lord. At ganun din po tayo. Kapag tayo nagmamahal, dapat mahalin natin yung gusto mahalin ng Diyos, yung minamahal niya. Kasi yun po ang tunay ng pagmamahal. Yung difficult people, lalo-lalo tayo, ano? Lalo na pag yung mga taong i-disciple natin, ang hirap pasunurin. Nangyari po sa akin yan eh. Yung taong ibinibigay sa'yo ni Lord, ang hirap. Parang bato puso eh. Lord, may iba ba? May iba naman ba, Lord? May iba ba? Pipili ka eh. Yung hindi ka maghihirap eh. Pero umarap tayo sa salamin. Isa rin tayong difficult people. Ang binago ng Diyos. Amen? May ginamit ang Diyos na tao para ituwid tayong katulad natin na mahirap mahalin. Sasabihin mo, hindi ko kaya magmahal. Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo magmahal. Gamitin mo yung pag-ibig ng Diyos. Kasi yun po ang katotohanan. Para magawang mahalin ng tao mahirap mahalin, dapat unang-una, ito, maganda po ito. Una natin mahalin ng Diyos. Yan po, lagi ko po sinasabi po yan sa mga kabataan. Lalo na sa mga nagkakaroon ng crush, yung mga nagkakagusto na, pumapasok na sa puppy love. Kung puppy love ang gusto mo, aso dapat ang alagaan mo.
Hindi, biro. Yung mga ganyan, kasi tinatawag na Fafi Love, pag bata pa, Fafi Love, yung mga ganon. Di ba? Pero mostly, mali ang napupuntahan. Bakit? Kasi nga yung pag-ibig na gusto nilang hanapin, makasarili. Kasi ito ang pag-ibig na dapat natin. Upang magawa natin magmahal ng mga mahihirap na mahalin na tao, unan mong mahalin ng Diyos. Ano po sinasabi sa unang Juan 4:19-20? Umibig tayo sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabi, mahal niya ang Diyos, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Dahil kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya, hindi niya mahal. Paano pa kaya niyan magagawang mahalin ng Diyos na hindi naman niya nakikita? Ang liwanag po ng sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po natin kayang paglalangan ang Diyos. Kasi madalas tayo, we're called to be Christian, pero ang dami nating kagalit. We're called to be Christian, pero ang hirap natin magmahal. Sabi natin, dahil sa Diyos to. Pero pagdating, pagpapatawad, pagdating na may kaaway, nangunguna tayo. Tayo mga Christian, tayo pa mga swapang. Tayo mga Christian, tayo mga nanloloko. Tayo mga Christian, tayo pa yung nang-iisa. And we call to be Christian. Kaya bakit kailangan mahalin natin Diyos? Para makita talaga yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi po yun po ang katotohanan. Na sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, pero kinapupuutan natin ang ating kapwa, lalong-lalo naman gumagawa sa atin ng hindi maganda. Kine-curse natin. Buti nga sa'yo, mamatay ka na. Nawawala yung pag-ibig. Na ang Diyos ay pag-ibig, yung tunay na pag-ibig. At sinasabi nga tayong sinungaling. Kung ang Diyos nga na nakikita, hindi natin nakikita, minamahal, yung kayang tao nakikita natin. Kaya napakaganda eh. Kung ang Diyos na hindi natin nakikita, minamahal natin, paano yung mga nakikita pa natin na hindi natin minamahal? Sabi nga, sinungaling ka. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba nakikita mo? Sabi mo, minamahal kita. Maging maingat kayo, baka pagsabi nga, mangutang ha. Minamahal kita pa utang. Hindi po gano'n. Kasi yan yung nakikita natin. Kung di natin minamahal yan, how come pa kaya si Lord? Kaya dito makikita natin, ang nagmamahal sa Diyos ay dapat sumusunod. Sa unang Juan 4:21, kaya ito ang utos na binibigay sa atin ni Kristo. Ang taong nagmamahal sa Diyos ay dapat din nagmamahal sa kanyang kapatid. Kung tunay na mahal natin ang Panginoon, mamahalin natin yung mga kamag-anak natin, difficult mahalin. Yung ating asawa na mahirap mahalin, mamahalin mo. Yung anak mo na mahirap mahalin dahil pasaway, mamahalin mo. Bakit? Kasi sumusunod ako sa Diyos, hindi para sa sarili ko. Mahirap mahalin yan, Pastor. Mahirap mahalin yan, Panginoon. Pero gagawin mo dahil susunod ka sa Diyos dahil minamahal mo ang Diyos. Amen? It's not about yourself. It's not about your feeling. It's not about kung ano nagawa sa'yo. Ang ginawa sa'yo ng Panginoon, yun ang mas mahalaga. Pinatawad ka ng Diyos, patatawarin mo sila dahil natagpuan mo ang tunay na pag-ibig mula sa Diyos. Yun, kaya pag nagmamahal tayo, kasi madalas magsabi sa atin, mahal na mahal ko ang Panginoon, pero hindi naman tayo sumusunod. Mahalin mo yung kapwa mo, Lord. Iba na lang, ibang utos na lang, Lord. Huwag yan. Hindi ko kaya yan. Kung talagang tunay na, sabi nga dito, kung talagang nagmamahal tayo sa Diyos, dapat din nagmamahal sa kanyang kapatid. Yun po ang utos na sabi sa atin ng Panginoon na dapat natin sundin. Dapat kayong magmahal na inyong kapwa. Kailangan natin gawin. Kailangan natin magmahal kahit ano paman ito. Kasi marami tayong choices, madalas eh. Lord, pag ito mga 50% lang ang kanyang pagkasaway, yan lang, pwede kong mahalin yan. Pero pag umabot ng 70 to 80, pipiliin ko na yung mamahalin ko. Lalo-lalo na sa pamilya natin, di ba? Halos sukuan na. Yung napapansin, lalo yung may mga asawa na talagang pasaway, talagang, Lord, minsan maisip mo yata ipag-pray, Lord, kunin mo na lang siya kaysa maranasan ko yung sakit na sa asawa ko. Pero hindi. Ang sabi ng Panginoon, mahalin mo sila para pagsunod mo sa akin. Hindi na pagsunod sa nararamdaman mo
o sa gawa sinasabi ng mundo, kundi sa ano ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang nagmamahal sa Diyos ay hindi nagpapahalaga sa sarili. Ito nga po yun. Hindi na dapat pinag-uusapan kung anong gusto natin. Ang pinag-uusapan dito, kapag mahal mo ang Diyos, kung ano ang mahalaga sa Diyos, yun ang mahalaga sa iyo. Mahalaga sa Kanya yung mga taong ito. Mahalaga din sa iyo ito. Ano po sinasabi sa Roma 12:3? Sa biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa inyo na huwag niyong pahalagaan ng inyong sarili na higit sa nararapat. Sa halip, suriin ninyong mabuti ang inyong kakayahan ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa inyo. Ang nagmamahal sa Diyos ay hindi pinahalagaan ng sarili, kundi ang Diyos. Lalo kasi pag yung isang taong iyon, lagi kang inaalipusta. Di ba? Yung taong niya sinasabihin ka ng hindi maganda, na talagang pag narinig mo ay talaga yung galit mo, talaga mamumula yung mukha mo . Kahit hindi ka tisoy, mamumula ang mukha mo . Dahil bakit? Dahil hindi maganda . Itong taon to mahirap mahalin. Pinakikitaan mo na mabuti, pero mahirap mahalin. Iba pa rin ang ginagawa sa'yo. Pero bakit po ang gusto ng Panginoon ay pahalagahan natin ang Diyos kaysa sa ating nararamdaman sa sarili natin. Kasi alam niyo po kung bakit? Nung tayo po'y tumanggap sa Panginoon, sino po'y tumanggap sa Panginoon? Amen. Pag tinanggap po natin ng Panginoon, yung buhay natin, anuman meron ka sa buhay mo, hindi na sa'yo. Bakit po? Ayan po ay tinubos ng Panginoon for the highest price, yung kanyang buhay. Hindi po kayang bayaran po ng mayaman yung buhay ng Panginoon din sa ginawa niya sa atin. Kaya po pag tayo po ay tinubos ng Panginoon, sino po din nakaranas na magsanla? Huwag yun na pa itaas. Baka, Pastor, baka makakita ko yan. Makita kami sa Pag nagsanla po kayo at hindi nyo natubos, di ba minsan pinatutubos nyo sa iba para makakuha rin kayo o di ba? Hindi nyo po alam yon, di ba? Pag, hindi ko na kayang tubusin to, ano mangyayari doon sa sinanla mo? Marinamata na. Pag may tumubos pong iba, kayo nino na yung sinanla na yon. Sa tumubos na, tama? Tayo po'y ganun din. Tayo po'y tinubos ng Diyos for the highest price. Ano po yung buhay niya? Na dapat tayo mapunta sa dagat-dagatang apoy, pero sabi, tutubusin ko kayo. Yung buhay niyo. Magkakaning kayong ganap at kasayasayang buhay, tinubos ng Panginoon. Kanino na yung buhay natin? Sa Diyos na. Kaya yung pagiging mahirap magmahal, magagawa natin pag una natin minamahal ang Diyos. It's not about you. Hindi na ikaw na ang dito . Kasi, Pastor, kasi Lord, yung taong yan, naku po, ang daming ginawa sa akin yan . Pabayaan mo, si Lord ang bahala magdidil sa Kanya. Ang mahalaga, yung interest mo sa Diyos, hindi sa tao. Kung ano yung pagpapahalaga mo, sabi nga, pag pinahalagaan mo yung sarili mo, mawawala yan. Pag pinahalagahan mo ang Diyos, hindi mawawala, magkakaroon ka ng buhay. Yun po ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Kaya anuman mahalaga sa Panginoon, dapat mahalaga rin sa atin. Kung mahalaga yung mga imperfect people na yan, yung mga toxic people na yan, yung mga mahirap mahalin na yan, yung mga taong mag-aalipusta sa atin, mahalin mo. It's not about you, it's all about God. Laging po iisipin po natin yun. Gagawa ka ng pagtulong, hindi para ikaw ang itaas, kundi ang Diyos. Kaya ang hirap magmahal kasi gusto mong suklian ka . Tama? Kasi pag mamahalin ko yung mali sa akin, gumalib sa akin ng hindi maganda. Para hingi siya ng tawad sa akin para magkaayos kami. Gawin niyo, minsan may pa tayo, may kondisyon . Ito gawin mo ha. Pag patatawarin kita, may kondisyon pa. Ganun tayo magmahal. Magpatawad, minsan, ganun tayo . Pero hindi niyo napapansin? Paano paggawa ng pagpapatawad ng Diyos? Paano? Pag tayo nagpatawad, ang layo . Rose, pinatatawad kita ha. Pero ayaw mo na kitang makita. Kasi pag nakikita kita, naalibadbaran ako. Ayaw kita makita. Hanggat maaari, huwag mo tayo magtagpo. Pero patatatawad kita. Ganun tayo, di ba? Pero ang Diyos ganito. Pag nagpatawad siya, sino pinatawad ng Panginoon dito? Pakitaas ang kamay. Amen. Naniniwala ba kayo na isasama kayo ng Panginoon sa langit? Ganon ang pagpapatawad. Hindi lang tayo pinatawad ng Diyos, pinatatawad kita Jose, pinatatawad kita Juan. Ngayon din, sabi nga dahil pinatawad na kita, enjoy akong kasama ka for eternal.
Habang buhay, makakasama ka ng Panginoon. Yun ang tunay na pagpapatawad. Yun ang tunay na pag-ibig. Kahit tayo kaaway ng Diyos, nakasama tayo. Kain tayo. Pasyal tayo. Yun ang tunay na pagmamahal. Madalas natin kasama? Yung gusto na lang isama. Pero yung lalo na yung mga kuripot, huwag natin isama yan, hindi nagbibigay yan. Di ba? Ganun tayo eh. Huwag natin isama yan, bakit? Lagi na lang yun eh. Kung di pupunta, late. Pero ang Diyos hindi. Sabi, ngayon din, isasama kita. Ililista ko pa pangalan mo para hindi mabura. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga dito, sa Lucas 6:31, gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto nyong gawin nila sa inyo. Yun nga eh. Kaya tinanong ko po kayo kanina, sino po gusto mahalin eh? Diba? Taasan kayo. Ganun din sa kapwa natin. Kung ano man ang gustong gawin sa'yo, sa iyong sarili, ganun din na sa kapwa mo, mahalin mo rin. Naghahanap tayo ng pagmamahal, pero ayaw natin magbigay ng pagmamahal. Gusto natin mahalin tayo ng lahat na nasa paligid natin, pero ayaw natin magbigay ng pagmamahal. Lalong-lalo sa mga taong hindi natin kamahal-mahal. Masyado tayong ganun pagdating sa pagmamahal. Pero sa pagmamahal na gusto natin, bigay todo tayo. Dapat ginagawa natin, magiging pagpapala tayo sa iba. Be a blessing to everyone. Dapat ganun po tayo. Hindi yung may pinipili lang tayo. Kasi po, ang pagmamahal ng Diyos, walang pinipili. Kaya nga tayo nabahaginan eh. Dapat sa mga Israelites lang yan eh. Hindi, dahil bakit? Nag-umapaw ang pag-ibig ng Diyos sa tunay na pag-ibig. Kahit tayo mga pagano, mga hintil, ay, binigyan ng pag-ibig eh. Kahit sino ka pa. Kahit si Hitler, kahit siya'y nanumbalig sa Panginoon, patatawarin ng Diyos yan eh. Si Judas, kung siya'y nanumbalig sa Panginoon, kasi nagbigti siya, hindi siya nanumbalig, hindi katulad ni Peter. Di ba? Nung itinatawa niya si Lord, nagsisi siya. Kasi ang pag-ibig ng Diyos, ganun. Nagpapatawad lalo sa mga taong mahirap mahalin. Ang example nga dito, di ba ako po, nagkaroon po kami ng example sa aking mag-asawa. Dapat ang ating pananampalataya, ang ating pag-ibig, hindi peke. Naranasan po namin mag-asawa yan. Meron po yung yung stepmother po. Dahil yung ibang naging asawa ng tatay niya, namatay na yung nanay niya. Stepmother. Yung po yung galit na galit po sa amin. Kung ano-ano po kami niyan. Kung ano-ano sabihin, ako, hindi na aasenso yan. Ganyan na sila. Talaga pag ikaw mo doon, susumpain mo rin eh. Bago pa akong Kristiyano noon, bago pa lang ako dito noon. Meron pa ako nag-isip, Lord, sana bigay mo yan ng mga napakalalang sakit, pag ganun. Pero nung ako po binabago na ng Panginoon, minementor na ako ni Pastor Mike. Dumating yung point na ito na. Kami Kristiyano na ako noon, naglilingkod na ako, pero hindi pa ako pastor noon. Pero one of the leaders na ako noon. Sabi, pumunta sa aming bahay. Pala, nagkakaproblema na yung biyanan ko, tsaka yun. Pumunta sa bahay namin. Sabi namin mag-asawa, papapasukin ba natin to? Isa rin to sa mga tumaano sa atin eh. Pero sabi ng Panginoon, pasukin nyo. Ito pa matindi, umihingi ng tulong sa amin. Kung kayo lumagar sa pwesto namin, ano kaya sasabihin nyo? Kayo yung mga pinagsasabi na hindi maganda, nilalait kayo, inaalipusta kayo, ano gagawin nyo? Baka alipusta nyo, lumayas ka dito sa bahay na ito, hindi ka namin kilala, isa ka rin sa mga di ba ganon? Anong sabi ng Panginoon sa amin? Kausapin niyo, ipag-pray niyo. Ang hirap. Di ba? Ito na yung mahirap. Bakit? Lord, kaaway ko yan eh. Kaaway namin, isa sa mga sumusumpa sa amin yan eh. Anong ginawa namin? Sabi ni Mrs. ko, pag-pray natin. Praise God. Ang hirap, di ba? Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya mo magmahal kahit sino pa yan. Amen? Ganon din sa atin. It's not about us na. Hindi na yung ginawa sa atin siya nangyari. O ano man nagawa natin, hindi na dapat. Ang pinag-uusapan dito, ano yung mahalaga sa Panginoon, ano yung sinasabi niya. Kasi nga yung pag-ibig ng Diyos, ibang-iba sa pag-ibig ng mundo. Kasi pagkaaway mo yan, baka sabihin mo, mamatay ka na. Buti nga sa'yo. Hindi ganun eh. Ang pag-ibig ng Diyos, ibang-iba. Ano po sinasabi sa Roma 12:9-10? Magmahalan kayo ng tapat, iwasan ninyo ang masama, at laging gawin ng mabuti. Sabi, magmahalan ng tapat, hindi peke. Kasi marami sa atin, peke ang magmahal.
Magmahalan kayo bilang magkakapatid kay Kristo at maging magalang sa isa't isa. Ayan na. At ang Diyos lamang ang makakagawa ng pagmamahal na yan. Sa amin na mag-asawa, hindi namin kaya magmahal. Kasi ilang years po kami inaanil po sa punan niyo. Pero dahil mahal namin ng Diyos, una namin minahal ng Diyos, hindi na pinag-uusapan kung ano yung ano namin. Pinakita lang ng Diyos sa amin na yan ang tunay ng pagmamahal. Na kahit ano man ginawa sa'yo, mamahalin mo pa rin. Kasi yan ang pag-ibig ko sa inyo. Ano man ang gawin natin pagre-rebelde, ano man ang ginawa natin pagtalikod sa Diyos, pero ang pagmamahal ng Diyos, mananatiling tapat at wagas. Amen? Hindi magbabago yun. At yun din ang gusto ng Diyos sa atin. Magbago-bago man ang nararamdaman natin, sitwasyon may galit sa atin. Pero ang mahalaga yung pag-ibig ng Diyos nasa atin. Bakit? Dahil ang pagmamahal mo, ginagawa mo mahalin ang kapwa mo, lalo na mahirap mahalin, dahil sa kadakilaan ng Diyos. Kasi kaya hirap natin magmahal. Bakit? Kasi gusto natin tayo maitaas. Hindi po pwede kasi ako nasaktan eh. Hindi po pwede ako ang nakaranas ng di maganda. Ako yung nakaranas sa mga bagay na ginagawa niya sa akin. Siya yung nagpapahirap sa akin, sa pamilya ko, ang asawa ko, ang mga kaibigan ko. Hindi. Ginagawa mo magmahal sa mga taong mahirap mahalin para madakila ang Diyos, hindi para itaas ka. Kasi yun po nangyayari sa atin, kaya ang hirap natin magmahal ng kapwa. Kasi gusto mo tayo, ay ang galing ni Jose, pinatawad, ang daming ginawa, oh. Hindi, pinatawad mo siya. Bakit? Una kang pinatawad ng Diyos. Dahil sa pag-ibig niya, natuto kang magpatawad, natuto kang magmahal. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ginawa mo para lalo madakila ang pangalan ng Diyos. Ano po sinasabi sa 1 Pedro 2:9? Ngunit kayo yung mga taong pinili. Yan. Sino mga pinili ng Diyos dito? Amen. Mga mahaligang pari at mga mamayan ng Diyos, pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niya mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Pinili tayo ng Diyos para magmahal, para madakila ang pangalan ng Panginoon, para sa kaluwalhatian. Lahat tayo mula sa kadiliman, nilipat sa kaliwanagan for the glory of God. Hindi nilipat kita, ay nabago ka, ang galing mo, palakpakan ka. Hindi. Nang binago ka ng Panginoon, marami magpapasalamat, marami magdadakila sa pangalan niya, kaya binabago tayo ng Diyos. Hindi dahil magaling ka. Ako po, hindi ako naniniwala na kayang baguhin ng sarili niya, sa sarili niya. Wala. Hindi mo kaya mabago. Bakit po? Ginawa ko na po yun. Failure po ako. Ilang beses ko nung sabi, gusto ko na magbago. Kinanta ko pa nga yan. Gusto kong, may kanta nun eh. Gusto kong bumait. Kinanta ko pa nga yan eh. Wala pa rin kwenta. Bakit? Kasi walang Diyos. Kaya pag ikay kung nagmamahal at binamahal mo isang tao para lang sa'yo, peking pagmamahal yan. Kasi ang tunay na pagmamahal, lalo-lalo sa mga taong mahirap mahalin, nasa isip mo lagi, for the glory of God. Gagawin ko yan. Kaya sa pagtulong natin sa iba, pag tumutulong ka sa iba na walang kapalit, for the glory of God eh. Bakit? Madalas tayo, pag tumutulong tayo, bibigyan kita 5,000. Para sa, pag ako nangailangan, makakalapit ako sa iyo. Pag hindi ka pag ikay tinanggihan, galit na galit ka, pinahiram pa kita, tapos hindi mo ako pahihiramin. Diba? Ganun tayo eh. Pero pag ginawa mo sa Diyos, pahihiramin kita. Kahit hindi mo ako bayaran, kahit ito, hindi mo ako pahiramin sa susunod, ginawa ko ito para sa Diyos. Amen? Hindi ka nagkakasala. Nagkukuntim pa nga tayo dito eh. Pinahiram kita, tapos hindi mo ko pahihiramin. Ang sama ng ugali mo. Ganun tayo. Pero kasi alam niyo, manipulasyon kasi yun. Kasi ang taon nagmamahal kahit walang kapalit. Ang Diyos nga, di ba, binigay niya kanyang buhay sa mga makasalanan. Naghintay ba siya, bibigay ko yung buhay ko kay mga makasalanan, ha? Pero susunod kayo lahat sa akin. Walang sinabing ganun eh. Ang sinabi niya, binigay ko yung buhay ko para sa inyo. Walang kondisyon. Bakit? Alam niya kasi, yun ang tunay na pag-ibig. Para sa kadakilaan ng pangalan ng Ama. Amen? Kaya ikaw pinili bilang ama sa iyong tahanan, mahalik ang ama ka sa iyong tahanan. O ang mga anak mo, pasaway ang asawa mo, pinili ka ng Diyos upang ipahayag yung pagmamahal ng Diyos na yan. Kayo mga nanay, ganun din. Pag tayo'y nagmamahal sa Panginoon, ginagawa mo yung pagmamahal mo sa iyong pamilya para madakila ang Diyos. Alam nyo ba kaya nga wala naghihiwalay na mga Kristiyano mag-asawa? Bakit?
Kasi minamahal nila ang Diyos eh. Ano man ang kahinaan, ano man ang problema sa pamilya, lalo sa mag-asawa, sa mga anak, hindi maghihiwalay. Bakit? Kasi yung pag-ibig ng Diyos ang ginagamit nila. Kasi sino dito ang walang pag-ibig sa Diyos? Baka marami na naghiwalay. Kami mag-asawa. Kung wala ang Diyos sa amin, matagal na kami naghiwalay. Kaya pag may kinasal ba dito na, Pastor, kasalin mo kami for 5 years lang. Walang ganun. Ang lahat na kinakasal, gusto nila forever. Tama? Bakit nagkakaroon ng separation? Bakit? Kasi wala na yung pag-ibig ng Diyos. Hindi na kita mahal. Yung bebang mo dating 24, ngayon 54. Ayoko na sa'yo. Ikaw din, asawa ko, dati ang katawang may abs ka, 8 abs. Ngayon wala na, pinagpatong-patong na siomay, tsaka siopaw. Ayoko na. Dati nag-uuwi ka na masasarap na pagkain sa atin, mga tatay. Ngayon ang inuuwi mo, puro sama ng loob. Wala na. Bakit? Kaya hiwalay na tayo. Kaya po nakikita natin na pag ginagawa natin yung pagmamahal, kadakilaan ng Panginoon, tunay na may forever. Amen? Tunay na may forever. Kasi pagmamahal ng Diyos, kinukuha nito yung anumang pagkakamali, anumang bagay na ayaw mo. Mahirap mahalin yung asawa ko, mahalin mo pa rin. Ano po sinasabi? Ipakita ang matuwid na pamumuhay sa lahat ng tao. Kasi pag pinapakita po natin to, itinataas po natin ang kadakilaan ng Diyos. Isa po sinasabi sa unang Pedro 2:12, sa lahat ng oras, ipakita nyo sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos ang matuwid nyong pamumuhay. Kahit pinararatangan nila kayo ngayon na masama. Hindi na mo. Sa bandang huli ay makikita nila ang mga kabutihang ginagawa nyo at luluwalhatian nila ang Diyos sa araw ng pagdating niya. Pag ipinapakita po natin yung pagmamahal sa mga taong umaalipusta, sa mga nang-agrabyado sa atin, ano sabi dito? Sa bandang huli, makikita nila yung kabutihan ng Diyos at maluluwalhati ang Panginoon. Marami magpapasalamat sa Panginoon. Marami ang lalapit sa Panginoon. Marami ang dadakila at mababago ang buhay dahil sa pag-ibig na ginawa mo para sa iba. Para for the glory of God. Kaya nga dito pinag-uusapan na rito, ano yung pagmamahal na meron ka para sa kapwa mo. Kasi motivated ba ito ng love ni Lord? Kasi kahit sino sa pamilya mo, kahit yung asawa mo, anak mo, mahirap mahalin, Pastor. Pag ikaw ang naging tatay nito, sabi ko, talagang mawawala pagka-pastor mo. Pero hindi, bakit? Kasi gagawin natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito lang maganda, bakit? Pag nagtanim ka ng pagmamahal, ano aanihin mo? Pag nagtanim ka ng galit, minsan puot pa, no? Yun ang gusto ng Diyos eh. Nagtanim siya ng pag-ibig, umani siya ng pagmamahal, at marami lumapit na buo ang relasyon. Wala pong mabubuong relasyon hanggat wala nagpapakumbaba at nagpapatawad at wala nagmamahal. Kasi yun ang unang ginamit ng Panginoon. Nagpakumbaba siya. At sa pamamagitan ng matuwid na pamumuhay natin, bakit? Naipakita natin yung ating pagmamahal sa ating kapwa, lalong-lalo sa Diyos. Kaya yung ating testimony, mahalaga po yan. Kaya madalas nakakalungkot, hindi nga, Kristiyano ka? Parang hindi halata. Oh. Bakit? Ikaw mismo nangunguna sa pamilya, nang-aaway ka nga. Ikaw yung nagbibubok pa ng mga away sa pamilya mo. Imbis na magkaroon ng kapayapaan, ikaw pa. Kaya makita sa atin yung matuwid na pamumuhay upang marami ang lumapit sa Panginoon. For the glory, sabi, maluluwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdating. Bakit kailangan pa natin na walang oras, walang pinipiling lugar? Sabi po sa unang Pedro 2:17, sabi dito, igalang niyo lahat ng tao at mahalin niyo ang mga kapatid ninyo kay Kristo. Mamuhay kayo na may takot sa Diyos at igalang ninyo ang emperador. Hindi po to yung alak, ha? Baka na naman yung mga tatay, alak isipin dito. Hari po. Minimiss ko lang. Isa rin po ako manginginom, kaya alam ko po yan. Sabi ni Pastor, igalang daw to emperador. Ginagalang ko, nilalagay ko pa nga dito sa ginagalang ko ngayon. Hindi po yun, ha? Hari po pinag-uusapan po dito. Mama, miskot nyo lang po. Okay, dati rin po ako manginginom, kaya alam ko po yan. Ano po yung sinasabi dito? Lalo sa panahon po natin ngayon, sa politika. Ang dami po nangyayaring hindi maganda, tama? Pero nakakalungkot, maraming Kristiyano nagpo-post. Jesus, ganyan. Kasi yung pagmamahal. Imbes na mag-pray tayo para sa kapayapaan at pagkakaisa ng mundo, ng ating bansa, tayo nangunguna. Baka sumama pa ibang Kristiyano sa rally.
Di sana noon pa sinabi ni Lord, o lagay dito, o lahat po ng against sa mga mag-rally kayo. Wala naman eh. Kasi hindi naman ginawa ng Diyos yun. Kasi Jesus yung pinararatangan ng mga matataas sa opisyalis, anong ginawa niya? Ibigay niyo para sa kanila yung kanila. Ganun ang pag-ibig. Lagi may kaayusan, may kapayapaan, may kagalakan. Ako talaga inaamin ko, yung binoto ko yung ano eh. Pero hindi naisip ko, ano ba yung gusto ng Diyos? Hindi yung gusto ko. Kundi ano ang gusto ng Diyos para sa kalulatian ng Diyos. Kasi bakit? Pinili tayo ng Diyos para magmahal para sa kanyang kadakilaan. Pinili tayo ng Diyos. Kaya hindi tayo exempted. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos para gawin niya. Ano po sinabi dito sa 1 Pedro 3, 8 hanggang 10? Ngayon, narito ang ilan kong pambilin sa inyong lahat. Dapat magkaisa kayo sa isip at damdamin at magdamayan, magmahalan kayo bilang magkakapatid, maging maunawain at mapagkumbaba. Kayo sa isa't isa, huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong gantihan ang pang-iinsulto na nang-iinsulto sa inyo. Ang dapat yung gawin ay manalangin na kaawaan sila ng Diyos. Ito, dahil pinili kayo ng Diyos na gawin ito at para kaawaan din niya kayo. Pinili tayo ng Diyos para mahalin yung mga taong mahirap mahalin. Wala kang choice. Bakit po? Kahit, sabi nga dito, kahit masama, ginagawa siya, huwag mong gantihan ng masama. Kung nilalait ka, iniunsulti ka, huwag mong gantihan ng pang-insulto. Kundi ipanalangin mo sila upang lumapit sila sa Panginoon at kaawaan sila ng Diyos. Madalas tayo ganun. Di ba? Katulad nga po, sinabi ko sa inyo, yung taong sa amin, stepmother namin ni Jeng, noon talaga, pinagpipiringan namin, hindi pa kami Kristyano noon. Sana, kunin na ni Lord to. Kasi nga, hindi maganda ginagawa sa amin eh. Pero nung kami kinawaan ng Diyos, sabi ko, Lord, isa sa mga gamitin nyo, baguhin nyo po buhay niya. Hindi na po yung ginawa sa amin, kundi yung ginawa na lang sa inyo. Kasi alam nyo bakit? Kapag itinaas mo ang Diyos, ipaglalaban ka niya sa inyong mga kaaway. Totoo po yan. Kasi naranasan ko po yan. Marami po sa aking mga kaaway, kinuha na ni Lord. Pero hindi ko po pinag-pray na mawala sila. Pero yun po ang katotohanan. Kapag merong sa'yo, inaalipustat, pero Lord, kayo na bahala. Pag-pray mo lang. Si Lord ang bahala. The vengeance is mine, sabi ng Panginoon. Ang paghihiganti ay sa akin, hindi sa'yo. Totoo po yun. Bahala na si Lord. Hindi mo ipag-pray na masama, di ba? Minsan, ganun ba? Marami may utang sa atin. Minsan, mali din ang prayer natin eh. Ibaon mo siya sa utang lalo, lalo hindi ka nabayaran. Dapat, Lord, i-bless mo siya. Para pag na-bless siya, at bigyan mo yung puso niya na lahat ng pinagkakautang bayaran. Tama? Yan ang tamang prayer. Kasi minsan tayo, pag galit na, wala na eh. Magtanim tayo, kahit naaalipos na tayo ng masama, huwag po nating taniman ng galit o paghihiganti, kundi pagmamahal sa Diyos. Amen? Sino po dito ang kayang magmahal sa mga taong mahirap mahalin? Amen. Bakit po? Ano po sinasabi? Mahirap ito. Pero sinasabi po sa sa Uhan 13, 34-35. Kaya isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Ito po sinasabi ko. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minamahal. Ganon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Kung magmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng mga taong tagasunod ko kayo. Pag po tayo nagmamahal ng mga taong mahirap mahalin, anong pinapakita po natin? We are the followers of Christ. We are called to be Christian. We are called to be, servant of God. Mga anak tayo ng Diyos. Kaya pag akala nyo, pag nagmamahal tayo ng mga mahirap, akala natin, pinapakita lang natin na tayo sa Diyos, na tayo ay itinangi at pinili ng Diyos para sa Kanya. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, gamitin mo yung pagmamahal ng Diyos. Yun lang ang kailangan mo. Unahin mo mahalin ng Diyos at ang pagmamahalayan para sa kaluwalhatian at kadakilaan ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Let us bow our head and close your eyes for our prayer. Panginoon, tunay nga po, Panginoon, walang pwedeng ipalit sa pagmamahal niyo para sa amin lahat. Sabi niyo po yan sa Roma 5:8.
Minahal mo kami na kahit kami makasalanan pa. Hindi mo ibinilang yung dami naming kasalanan, yung dami naming pagkakamali. Lord, maging ang aming pamilya nga, itinuturing kami mahirap mahalin eh. Maging ang sarili namin, Panginoon, pag umarap kami sa salamin, Lord, ito bang taong ito, kamahal-mahal? Pero Lord, kayo ang unang nagmahal sa amin. Nagpakita kayo ng isang dalisay, hindi makasariling pagmamahal. Na kahit kami, Panginoon, patuloy na nagkakamali, patuloy kaming umaalis sa inyong kawan, sa inyong presensya, Panginoon. Hindi kami sumusunod sa inyo, pero Lord, hindi nagbago yung pag-ibig niyo para sa amin. Naakala namin kayo ang lumalayo, pero hindi namin alam na kami pala yung lumalayo sa inyo dahil sa hindi namin pagsunod sa inyo, Panginoon. Lord, ayaw mo kami mapahamak. Ayaw mo, Panginoon, ang kapwa namin ay mapunta rin sa mga lugar na kung saan ay magdudusa sila habang buhay. At isa kami, Panginoon, sa ginagamit mo at gagamitin upang makita nila yung pag-ibig nito. Yung pag-ibig nyo na nasa amin na ibinigay mo para sa mga taong ito, Panginoon. Kahit sino sila, kahit anuman na nagawa nila, kahit kaaway pa namin sila, Panginoon, it doesn't matter, Lord. Ang mahalaga, Panginoon, mahal mo sila. Ang mahalaga, Panginoon, madadakila ang iyong pag-ibig, ang iyong pangalan at ang pag-ibig mo, Panginoon, ang maitatanyag, Panginoon. Kaya sa oras din ito, Panginoon, kung meron kaming tao na hanggang ngayon hindi namin pinapatawad, hanggang ngayon, Panginoon, mga taong, Panginoon, na galit kami, Lord. Tanggalin niyo po sa puso namin yung bagay na ito. Yung espiritu na ito, Lord, hindi ito makakabuti sa amin. Hindi ito magbibigay sa amin ng kapayapaan, kagalakan. At higit sa lahat, hindi ito yung pag-ibig mo, Panginoon. Dahil ang pag-ibig mo ay hindi makasarili. Lord, tanggalin niyo po sa puso namin, Panginoon, yung mga bagay na lalong bigat sa amin. Na nawawala na yung kagalakan, nawawala na yung kasiyahan. Lord, isang espiritu na ito po, Panginoon, yung unforgiveness. Lord, turuan mo kami magpatawad, Panginoon, sapagkat sinabi niyo, hindi ko patatawarin kung di kayo magpapatawad ng iyong kapwa. Lord, pinatawad niyo na kami. At hindi na kami sakop ng kautusan o kamatayan. Kami sakop na ng biyaya at pag-ibig niyo, Panginoon. Lord, mahirap gawin ito pero magiging posible. Dahil ang aming pananampalataya, dahil ang pag-ibig nyo ang aming gagamitin sa inyo. Lord, ayaw namin, Panginoon, na ma-question ang pangalan nyo sa buhay namin. Na sinasabi namin na kami tagasunod mo. Na kami, Panginoon, ay tunay na nananampalataya sa inyo pero hindi kami nagmamahal. Lord, tanggalin nyo po ito sa aming mindset, sa aming puso, sa aming pamumuhay, Panginoon. Palitan nyo po ito ng tunay na pananampalataya at pag-ibig na galing sa inyo, Lord. Hindi namin gagamitin ang aming makasariling pag-ibig. Hindi namin gagamitin ang aming emosyon. Hindi namin gagamitin ang aming pansariling kagustuhan, kundi Lord, gagamitin namin yung pag-ibig na hindi makasarili galing sa inyo, na kaya namin magmahal kahit sino pa sila dahil ang pag-ibig nyo ay mas higit pa sa anumang pagkakasala o kasalanan. Lord, turuan mo kami lagi manalangin para sa kanila. Hindi para husgahan, hindi para i-curse, kundi Lord, i-bless sila na mabuksan ang puso nila at isipan na lumapit sa inyo at masumpungan din yung pag-ibig na tunay na aming nararamdaman at nararanasan ngayon sa taong aming lalapitan o mahirap mahalin, Panginoon. Lord, salamat sa mensahe mo sapagkat sa pagkakataon ding ito, tunay na kami pinalaya mo sa lahat ng kasalanan, lalong-lalo na po sa kasalanan ng hindi pagpapatawad. Lord, salamat po, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin si Lord at sa pagkakataon.